Alright. Good morning, good afternoon mga master. Ito na naman po si Master Rapid. Good afternoon po sa inyo. Good afternoon. Meron lang akong i-share sa inyo na dun sa last video ko na yung past YouTube is fast changing. Sa bandang huli may sinabi ako dun na meron ako na-discover sa ating mga analytics, no? Na sabi ko magre-research ako ng kaunti pa tungkol doon sa mga bagay na yun. Mostly ito naman ay marami nagtatanong sa atin, maraming gusto makakuha na ito, yung tamang, sabi nga nila, matsyempohan mo lang daw yung algorithm ni YouTube o ni Lolo, magiging big time ka na daw. So ito na yon. Hindi ko sinasabing ito na yung algorithm, pero ito yung isa sa mga layer doon sa algorithm kung ano ang mga hinahanap ni YouTube sa ating mga content. Sa ating mga maliliit na YouTuber, napakahirap na nga magpa-monetize eh. After ma-monetize, akala natin hayahay na yung buhay, di ba? Akala natin once na na-monetize, hayahay na yung buhay. Hindi pala ganun. Pag na-monetize ka na pala, doon pa pala lang magsisimula yung mas lalong sakit ng ulo. Samantalang nung nagpapamonetize ka, iniintindi mo lang watch hour at subscriber. So ngayon na-monetize ka na, i-maintain mo na yung watch hour, i-maintain mo na yung subscriber, mag-iisip ka pa ngayon kung paano mo pagagandahin yung content mo. So dito pumapasok ngayon yung hinahanap natin, si algorithm. Marami nagsasabi, matsyempohan lang natin sa algorithm, okay na, hayahay na yung buhay natin. Pero meron ba talaga nakakaalam kung ano yung algorithm? Kung paano yun matsyempohan o kailan natin yung ba pwedeng may bang procedure yun, meron bang steps na ginagawa yun na pwede nating sundan. Pero wala eh. Pero merong mga hints na ibinibigay si YouTube na nandoon sa ating analytics, no? Sa analytics natin siya makikita. So, tulad ng dati, naglista na naman ako. Lista ako ng mga yun nga, tulad ng sinasabi natin, sa algorithm ni YouTube, meron siyang tinatawag na isa doon na trust score. Nung makita ko yung trust score, mabasa ko yun at maintindihan ko, nagulat ako doon sa mga part ng mga data na nandoon. Nakakagulat na pati pala yun included doon sa hinahanap ni YouTube, o parang isa yun sa mga tinitingnan niya sa ating mga content. Okay? So, trust score. Sabi dito, trust score is one of the layers of algorithm in determining the success rate of every content and as a whole of a channel. Trust score consists of data that YouTube have been collected and compiled. It includes, number 1, sabi niya, how old is your email used how old is email use connected to YT channel. Biruin nyo, pati pala yung email may malaking significance doon sa yung kung bagong gawa o luma mo na yung YouTube, lumang email na matagal mo nang ginagamit, yung pang may mga siguro kung Yahoo pa yan o mga kung ano man, basta luma na email, mas favorable pala kay YouTube yun, mga ganon. The older it is, the older it is, algorithm gives more emphasis on it. Mubiri mo, ganon yung mga ganon. Pati pala yung mga lumang email natin counted doon. So kung kayo dyan, may mga luma pa kayong email dati na mga dati nyong ginagamit na hindi nyo pa nagagawa ng channel, pagkakataon nyo na to, di ba? Kasi kung may mga tagal na kayo talagang email, lalo na kung kayo ay mga
masukan sa kumpanya na talagang ang means of communication internally sa loob ng opisina ay may email, kasi para mayroong paper trail o mayroong ebidensya doon sa transaction. So pagkakataon nyo na yan, mga boss, mga kung meron kayong mga lumang email na talagang connected pa doon sa dating yung trabaho o anong ginagamit nyo sa dating trabaho. Sabi nga doon, the older it is binibigyan ng emphasis ni YouTube yun. So ayun yung number 1. Yung number 2, viewer satisfaction. So ito, mas madaling makita to sa sa analytics natin. Makikita nyo part ito nung yung age bracket, yung mga ganon, babae ba o lalaki, yung mga ganon. Pero dun sa analytics natin, yun lang yung ipinakikita. So meron pa palang mas malalim na layer yun. Ay yung viewer satisfaction. Sinasabi dyan, how viewer find your channel. Siguro kung paliwanag dito kung by browsing ba o direct or talagang hinahanap ka sa YouTube, parang ganon. Tapos yung sumunod, how viewers react and give comments doon sa mga content mo. How viewers react and give comments. Siguro kung yung mga comments mga ganun, tulad ko, pag ako nagko-comment ako, minsan pagka tinatamad na ako, lalo na pagka nakipagdikitan ako, mabilisan, sabi ko lang, tamsak dikit agad. Okay na, panonoorin ko ng mga 1, 2 minuto, 3 minuto. Sabihin ko, tamsak dikit, okay na. So, si YouTube, tinitingnan din niya pala yun, yung mga comments na binibigay natin doon sa mga pinupuntahan natin, doon sa mga contents na pinapanood natin. Kung tayo magko-comments, tinitingnan din pala ni YouTube yun, isa yun sa mga tinitingnan niya. Tapos isa pa doon, how long the viewers stay watching your video. O kita nyo, ito madalas natin hinahanap to. Madalas nating kulang-kulang na lang i-request natin ito sa mga viewers natin. Mag-stay kayo na please naman mag-stay kayo na mas mahaba sa panoorin niyo na mas mahaba, di ba? Bukod sa sinasabi natin, please don't skip the ads. Mag-stay kayo na mas mahaba sa mga contents ko. Counted to doon sa isa doon sa mga hinahanap doon sa trust score. Mas marami ka dito, mas mataas yung trust score mo. Ibig sabihin, mas malaki yung posibilidad na mag-boom yung channel mo. Hindi lang yung content mo, yung buong channel mo ang magbo-boom. Okay? Ito na nga yun, how long the viewers stay watching your video. Tapos yung sumunod doon, is the viewer returns for more video to watch. Isa pa yun, ito rin nakikita natin sa analytics to, yung returning viewer, saka yung isa pa yung sinasabing parang returning viewer, tapos yung isa parang ganon. Ito yung mga ganon, yung kumbaga kung hindi parang hindi lang kayo one time, hindi lang ito one time love affair o parang one time engagement, parang hindi lang isang linggong pag-ibig kayo. Hindi lang ganun. Kumbaga parang regular na hinahanap ng viewer mo dahil gusto yung mga content mo at binabalik-balikan ka talaga. So ayun yung mga nakapaloob dito na parang hinahanap-hanap ni isa yun sa mga para doon sa trust score. So kung mas mataas ka dito palagi, sa tingin mo palagi mo nagagawa ito, okay ka dito sa mga ganito, hindi ibig sabihin mas mataas yung trust score mo. Mas malaki yung posibilidad na nandun ka na, malapit ka na talagang sumipa pataas o dali ni YouTube sa taas, parang sa ganun. So kasi nga pare-pareho naman natin hindi alam kung ano talaga yung algorithm, kung kailan sisipa yung algorithm, kailan tayo makikita ni algorithm, kailan tayo dadaanan. Yun ang pare-pareho natin hinahanap, di ba? So ito pala yung mga included doon sa algorithm na yung sinasabi natin. So sana lahat magagawa natin ito, Pero ako parang
Hindi ko alam kung kaya ko lahat yun. Kasi, siyempre, hindi ko naman pwede kayong persahin na mag-stay na matagal sa video ko. Ganon, di ba? Misa may mga ganon talaga. Misa may part ng ganon, yung pag-i-stay ng matagal sa video, yung loyalty, kaibigan mo talaga, matagal mo ng kaibigan niya, matagal mo ng kadikitan niya, matagal mo ng kaibigan sa YouTube yan, o personal mong kaibigan niya, nakikilala mo talaga yan. Parang ganon, isang part yun. Pero yung bago mo lang kakilala sa YouTube, tas huwag mo expect na magtatagal agad sa mga video mo yan. Wala tayong magagawa, talagang gano'n ang buhay sa YouTube, di ba? Okay, yung number 3, verifying your channel identity. Ito na-discuss ko na ito noong nakaraan eh. So, included din pala ito talaga sa trust score. Verifying your channel identity. Doon sa may taas ng channel ninyo, yung may malapit sa may logo ninyo, makikita nyo doon yung about section. Yung channel description natin. Yung channel identity natin. So, may mga sinasabi tayo doon na ako ay si ganito. So, kung i-verify ni YouTube yun versus doon sa mga contents na ginagawa natin, kung hindi parang masyadong malayo o talagang hindi nagtutugma, baka hindi tayo ipinupost ni YouTube na ipakita itong channel na to sa mas maraming tao. Pero kung hindi nga siguro talaga ganun, baka sinasantabi tayo ni YouTube. Ito yung part na yun. Ito yung ibig sabihin doon. Sabi dito, it's based on your channel description, the kinds of contents you produce against your declared identity. Yun, simple lang naman yung simple lang yung sinabi na dito. Kung yung sinabi ko, halos yun na yung paliwanag. So, yun nga, yung mga ginagawa mong content versus doon sa channel description mo. Halimbawa, ang content mo ay daily vlog ka. Okay, daily vlog. Sabihin daily vlog yung gumagala-gala ka, mga trabaho mo sa araw-araw, yun ang binablog mo. Tapos, ang content mo naman mostly puro remix, mga ganon. O di kaya nagpo-political commentary ka, tapos yun ang about mo, yun ang description mo. Malayo yun dun sa may description mo. So, hindi rin ipupush ni YouTube yun kung sakasakali, kasi malayo nga dun sa description. So, parang sinasabi na dito, ilapit mo ng kaunti dun sa description mo yung gagawin mong content. Okay, number 4, timely uploads. So, timely uploads, mag-iisip tayo, ano ba to? Paramihan ba to ng upload? Kailan mag-upload? O damihan pa ng upload? O parang ganon. Ang sinabi dito, it is how you upload your contents. Siguro, sabihin dito, it is how you upload your contents. Yung, di ba, minsan, ako dati, nung bago-bago pa ako, hindi ko nakita yung importance ng pagpipremiere. Pag gumagawa ako ng contents, upload agad, direct upload na yan. Wala na akong pakialam kung ano. Tapos, nakikita ko, bakit yung iba may premiere? So, inobserbahan ko, pinanood ko, tinignan ko yung difference. Bakit sila nagpi-premiere? Bakit ako direct upload lang? So, nakikita ko, siyempre, pag nag-premiere ka, mas malaki na kaagad yung views mo. Mas malaki na kaagad yung watch hour mo. Kumpara doon sa direct upload ka lang na aasa ka na mayroong manonood ng channel mo na may pupunta, di ba? Yung ganon. Dito, doon pag nag-premiere ka, sigurado na mayroon ka ng views. So ito yun. Yun, no? Tapos sumunod, it is how many uploads you make in a certain time. Ito, ibig sabihin, certain time daw. Let's take natin 24 hours o isang araw. Nakakailang upload videos ba kayo? Nakakailang content ba kayong ina-upload? Mga ganon. Sabihin na natin, kasama na yung mga short videos. So, short videos, napakadali mag-upload eh. Ako minsan, pagka meron ako pag-upload ng short video, mga hanggang 3. Kung ganon, sabihin natin 3, isang long form videos. Hindi ko alam kung healthy yun o ano. Basta yun, doon daw nakadepende yun. Okay?
Tapos, it is how you choose time for your uploads. O, pati oras pala, kino-consider ni YouTube, pati yung oras kung kailan ka mag-upload. Pero sa tingin ko tama ito. Kasi minsan, subukan nyo mag-upload sa YouTube, ng mga short videos nyo. Mag-upload kayo minsan dun sa mga patay na oras na in-upload ninyo. Tingnan nyo yung turnout ng views. Parang ang bagal. Kumpara dun sa ibabase mo doon sa analytics ninyo, yung may mga shade, yung may graph na shade, kung anong oras nandoon yung mga viewer mo. Subukan mo doon mag-upload, mas maraming views kaagad yung makukuha mo. So, ito nagko-coincide doon sa nakikita natin sa analytics So, proven na, proven ito na ito may kaugnayan doon sa analytics natin. Kasi minsan, ganito mga oras, mag-upload ako ng short. After 24 hours na, makikita mo, yung video, yung views lang, 4, 5, 10. Minsan, pagka nag-upload ka sa tamang oras na nandun yung mga viewers mo, kahit na wala ka kwenta-kwenta yung upload na short videos mo, maabot ng 50, 100. Kumpara doon sa mas konting views mo, di ba? So, ito nagko-coincide to doon sa sinasabi natin Kasi pinakahuli, it is how you target a certain groups of viewer in a given time. Ito yung nagko-coincide doon sa may yung oras, saka kung gaano yung oras ito naman doon sa target mong viewers o audience, kung kailan sila. Halimbawa, kasi hindi naman tayo pare-pareho ng oras. Sa Pilipinas tayo, misap sa analytics natin, marami tayong viewers sa bansang Amerika o Brazil o saan man. Ibang oras yun sa kanila, di ba? So, parang dito kung ngayon umaga sa atin, sa Amerika gabi. O, halimbawa, kung sa umaga tayo mag-upload, sa kanila naman gabi. So, kung kailan sila mas buhay kung kailan sila mas buhay o nandoon sa internet, yun ang targetin natin na pag-upload ng mga videos natin, lalo na kung alam na natin kung sino yung mga gusto nating nanonood sa channel natin. So, dito lumilinaw na ngayon kung ano nga ba si algorithm, kung paano nga ba siya pwede siya masundan. So, mahirap sabihin na perfect mo na si algorithm, pero mas maiintindihan mo na ngayon na part pala ni algorithm itong si trust score. Mas mataas yung score mo sa kanya sa ganitong katanungan o ganito nagawa mo ito, ibig sabihin mas nakuha mo na yung algorithm ni YouTube. So, yun lang muna mga kapatid, mga kamaster. So, pakonti-konti sa pagbabasa, sa pagre-research, naiintindihan na natin ngayon yung kung ano yung nasa loob ng algorithm ni YouTube. Kasi pare-pareho natin hinahanap yan. Na sana someday pare-pareho natin masumpungan yan. Para pare-pareho tayong umangat sa YouTube. So, maraming salamat sa inyo. Sana hindi kayo magsawa sa pagsubaybay sa mga pagbibigay ko ng mga konting kaalaman sa YouTube. Ito ay base lang sa mga pinag-aralan ko at nabasa at nakita. So, hindi ko sinasabing 100% effective to. Pero who knows, di ba? Baka sakali kung magagawa natin lahat ito, mag-boom nga yung channel natin. So, yun lang. Maraming salamat po ulit sa inyo. Once again, this is Master Rapid. Hanggang sa muli. Peace out.